Sa isang maliit na baryo na napapalibutan ng palayan at kakahuyan ay may nakatirang isang pamilyang lubhang mahirap. Ang baryong iyon ay tahimik sa araw at madilim sa gabi. Iilan lamang ang bahay at karamihan ay yari sa kawayan at nipa. Kapag sumikat ang araw ay maririnig ang tilaok ng mga manok at ang mahinang ugong ng hangin na dumaraan sa mga dahon ng puno. Sa baryong iyon nakatira ang pamilya ni Mang Dario. Si Mang Dario ay isang masipag na ama. Matanda na ang kanyang mukha dahil sa pagod ng maraming taon ng paghahanap buhay. Siya ay payat at maitim dahil sa araw. Araw-araw siyang pumupunta sa bukid upang maghanap ng anumang maaaring maani o maipagbili. Minsan siya ay nagpuputol ng kahoy. Minsan naman ay nanghuhuli ng isda sa maliit na ilog sa gilid ng baryo. Ngunit kahit anong sipag ang gawin niya ay kulang pa rin upang mabusog ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa ay si Aling Rosa. Siya ay mabait at mapagtiis na babae. Araw-araw siyang nagluluto ng kung ano lamang ang meron sa kanilang maliit na kusina. Madalas ay sabaw ng gulay o kaya ay lugaw lamang ang kanilang pagkain. Kahit kulang ang pagkain ay lagi niyang pinipilit na busugin muna ang kanyang mga anak bago siya kumain. May 3 anak ang mag-asawa. Ang panganay ay si Lito na 12 taong gulang. Siya ay tahimik ngunit masipag na bata. Tinutulungan niya ang kanyang ama sa bukid kapag walang pasok sa paaralan. Ang pangalawa ay si Lina na 10 taong gulang. Siya ay mabait at mahilig magbasa ng mga lumang aklat na napulot niya sa paaralan. Ang bunso ay si Nilo na 7 taong gulang. Siya ay masayahing bata kahit madalas ay walang sapat na pagkain. Ang kanilang bahay ay maliit lamang. Ang bubong ay gawa sa lumang nipa na may butas sa ilang bahagi. Kapag umuulan ay tumutulo ang tubig sa loob ng bahay. Ang sahig ay kawayan na may mga lamat. Ngunit kahit ganoon ang kanilang tirahan ay pinipilit ng pamilya na manatiling maayos at malinis ang kanilang tahanan. Isang umaga ay maagang nagising si Mang Dario. Madilim pa ang paligid at malamig ang hangin. Tahimik ang baryo at tanging mga kuliglig lamang ang maririnig. Tumayo siya mula sa banig at tahimik na lumabas ng bahay. Kinuha niya ang kanyang lumang gulok at isang sako. Naglakad siya patungo sa kagubatan na nasa likod ng baryo. Doon siya madalas naghahanap ng kahoy na maaaring ipagbili sa bayan. Ang landas papunta sa kagubatan ay makitid at napapalibutan ng matataas na damo. Sa bawat hakbang niya ay maririnig ang paggalaw ng mga dahon sa lupa. Habang siya ay naglalakad ay sumisikat na ang araw. Unti-unti nagiging maliwanag ang paligid. Nakita niya ang mga ibon na lumilipad sa pagitan ng mga puno. Narinig niya ang agos ng maliit na sapa na dumadaloy sa gitna ng kagubatan. Pagdating niya sa loob ng kagubatan ay nagsimula siyang maghanap ng mga tuyong kahoy. Pinutol niya ang ilang patay na. Lumipas ang ilang oras sa loob ng kagubatan. Patuloy na nagputol ng tuyong kahoy si Mang Dario. Mabigat ang kanyang sako, ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang kailangang may maiuwi siya sa kanyang pamilya bago lumubog ang araw. Habang siya ay naglalakad sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, ay napansin niyang tila kakaiba ang paligid. Tahimik ang mga ibon. Walang maririnig na huni o pagaspas ng pakpak. Ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Ang mga puno ay nakatayo na parang mga bantay sa gitna ng dilim ng gubat. Nagpatuloy siya sa paglalakad kahit may kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Sanay na siya sa kagubatan ngunit ngayon ay tila may nakatingin sa kanya mula sa kung saan. Hindi niya alam kung tao o hayop ang naroon. Huminto siya sa tabi ng isang matandang puno. Ibinaba niya ang sako at nagpahinga sandali. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo. Tahimik ang paligid at maririnig lamang ang mahinang agos ng tubig mula sa malayong sapa. Sa sandaling iyon ay may narinig siyang mahinang yabag sa likod ng mga puno. Hindi iyon tunog ng aso o baboy ramo. Mabigat ang bawat hakbang at tila dahan-dahan itong lumalapit. Dahan-dahan siyang tumayo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang gulok. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang makita. Muling narinig ang yabag. Mas malinaw na ngayon ang tunog. Tila may malaking nilalang na naglalakad sa pagitan ng mga puno. Unti-unti siyang umatras. Hindi siya sanay na makatagpo ng ganitong kakaibang bagay sa kagubatan. Ngunit bago pa siya makalayo ay may lumitaw na isang napakalaking anino sa pagitan ng mga puno. Lumabas ang nilalang mula sa dilim ng kagubatan. Ito ay matangkad at malakas ang katawan. Ang ulo nito ay parang ulo ng kabayo at ang buhok ay mahaba at magulo.
Ang mga mata nito ay maliwanag sa ilalim ng sinag ng araw na sumisilip sa mga dahon ng puno. Ang nilalang ay isang tikbalang. Napatigil si Mang Dario, nanlaki ang kanyang mga mata. Nanigas ang kanyang katawan sa takot. Maraming kwento na siyang narinig tungkol sa mga tikbalang na naninirahan sa kagubatan. Sinasabi ng mga matatanda sa baryo na nililigaw daw ng mga ito ang mga tao. Ngunit ang tikbalang na nasa harap niya ay hindi galit ang itsura. Tahimik lamang itong nakatayo at nakatingin sa kanya. Hindi gumalaw si Mang Dario. Ramdam niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Lumapit ng kaunti ang tikbalang. Mabigat ang bawat hakbang nito sa lupa. Ngunit walang galit sa galaw nito. Para lamang itong nagmamasid. Napansin ni Mang Dario na ang mga mata ng nilalang ay hindi mapangis. Sa halip ay may kakaibang kabaitan sa tingin nito. Nanatiling tahimik ang kagubatan. Ang hangin ay muling dumaan sa mga dahon ng puno. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang pakiramdam na pumasok sa puso ni Mang Dario. Hindi nawala ang kanyang takot, ngunit naramdaman niyang ang nilalang na nasa harap niya ay hindi dumating upang saktan siya. Ang tikbalang ay tumigil sa ilang hakbang mula sa kanya. Matagal itong tumingin kay Mang Dario. Pagkatapos ay dahan-dahan itong lumingon sa isang direksyon sa loob ng kagubatan. Naglakad ito ng ilang hakbang at muli siyang tiningnan. Para bang may nais itong ipakita. Nanatiling nakatayo si Mang Dario habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Ang kanyang isip ay puno ng takot at pagtataka. Ngunit sa kanyang puso ay may naramdaman siyang kakaibang tiwala. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang sako ng kahoy. Pagkatapos ay sinundan niya ang tikbalang papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Tahimik na sumunod si Mang Dario sa tikbalang. Mabagal ang kanyang mga hakbang dahil sa takot at pag-iingat. Ang tikbalang ay naglalakad sa unahan at paminsan-minsan ay lumilingon upang tingnan kung sumusunod pa siya. Habang sila ay papasok sa kagubatan ay lalong kumapal ang mga puno. Mas mataas ang mga damo at mas madilim ang paligid. Halos hindi na makita ang langit dahil sa makakapal na dahon ng mga puno. Naririnig ni Mang Dario ang kanyang sariling paghinga. Ramdam niya ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit sa kabila ng kanyang takot ay patuloy pa rin siyang sumusunod. Ang tikbalang ay tila alam ang bawat landas sa loob ng kagubatan. Hindi ito nag-aalangan sa bawat hakbang. Tila matagal na nitong kilala ang lugar. Maya-maya ay narinig ni Mang Dario ang mahinang agos ng tubig. Lumakas ng lumakas ang tunog habang sila ay naglalakad. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang malinaw na batis. Ang tubig ay dumadaloy sa pagitan ng maliliit na bato. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa pagitan ng mga dahon at tumatama sa tubig. Huminto ang tikbalang sa gilid ng batis. Tumigil din si Mang Dario. Nakatayo lamang siya habang pinagmamasdan ang nilalang na nasa harap niya. Lumapit ang tikbalang sa isang malaking bato sa tabi ng batis. Yumuko ito at hinawi ang ilang makapal na damo na tumutubo sa gilid. Napansin ni Mang Dario na may maliit na espasyo sa ilalim ng bato. Parang may nakatagong bahagi ng lupa sa likod ng mga damo. Tumabi ng kaunti ang tikbalang at muling tumingin kay Mang Dario. Para bang hinihintay nito na lumapit siya. Dahan-dahan na lumakad si Mang Dario papunta sa bato. Maingat ang bawat hakbang niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maliit na puwang sa ilalim ng bato. Paglapit niya ay nakita niya ang isang lumang kahon na yari sa kahoy. Bahagyang natatakpan ito ng lupa at tuyong dahon. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit may kahon sa gitna ng kagubatan. Tahimik ang tikbalang habang pinagmamasdan siya. Dahan-dahan na lumuhod si Mang Dario. Hinawi niya ang mga tuyong dahon at lupa na nakapatong sa kahon. Ang kahon ay matanda na, ngunit matibay pa rin. Maingat niyang binuksan ang takip. Pagbukas ng kahon ay tumambad sa kanya ang mga lumang barya at ilang piraso ng ginto. Napatigil si Mang Dario. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Matagal siyang nakatitig sa laman ng kahon. Hindi niya inaasahan na may ganitong bagay sa loob ng kagubatan. Unti-unti siyang tumingin sa tikbalang. Ang nilalang ay tahimik lamang na nakatayo sa tabi ng batis. Walang galit sa mukha nito. Tila ba ibinigay nito ang lihim na yon kay Mang Dario. Hindi alam ni Mang Dario kung ano ang sasabihin. Hindi rin niya alam kung bakit siya ang pinili ng nilalang. Ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang pag-asa na matagal na niyang hinahanap para sa kanyang pamilya.
Mahigpit niyang hinawakan ang lumang kahon habang ang malamig na hangin ng kagubatan ay dahan-dahan na dumadaan sa paligid. Tahimik na nakaluhod si Mang Dario sa tabi ng malaking bato. Hawak niya ang lumang kahon na puno ng mga barya at ginto. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa mahabang panahon ng kanyang paghihirap ay ngayon lamang siya nakakita ng ganitong kayamanan. Unti-unti siyang tumingin sa tikbalang na nakatayo sa tabi ng batis. Ang nilalang ay nananatiling tahimik. Ang mga mata nito ay nakatingin lamang kay Mang Dario. Hindi alam ni Mang Dario kung bakit siya tinulungan ng nilalang. Ngunit naramdaman niya na may kabutihan sa puso ng tikbalang. Tumayo siya habang hawak ang kahon. Mabigat ito ngunit hindi niya iniinda ang bigat. Ang kanyang isip ay puno ng pag-asa para sa kanyang pamilya. Dahan-dahan siyang lumapit sa tikbalang. Huminto siya sa harap ng nilalang. Ilang sandali siyang nakatingin dito. Wala siyang masabing ngunit ramdam niya ang matinding pasasalamat. Yumuko si Mang Dario bilang paggalang. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang umatras. Ang tikbalang ay hindi gumalaw. Nanatili lamang itong nakatingin sa kanya. Kinuha ni Mang Dario ang kanyang sako ng kahoy at isinabit ito sa kanyang balikat. Mahigpit niyang hinawakan ang kahon at nagsimulang maglakad palabas ng kagubatan. Habang siya ay naglalakad ay paminsan-minsan siyang lumilingon sa likod. Nakita niya ang tikbalang na nakatayo pa rin sa tabi ng batis. Hindi nagtagal ay natakpan na ito ng mga puno at halaman. Patuloy na naglakad si Mang Dario hanggang makarating siya sa landas na papunta sa baryo. Unti-unti nang lumalabo ang liwanag ng araw. Papalapit na ang gabi. Pagdating niya sa baryo ay nakita niya ang ilang kapitbahay na nagkukwentuhan sa labas ng kanilang bahay. Pagod ang kanyang katawan, ngunit masigla ang kanyang puso. Tahimik siyang naglakad patungo sa kanyang maliit na bahay. Pagpasok niya sa loob ay nakita niya si Aling Rosa na nagluluto ng kaunting lugaw sa kalan. Ang kanyang mga anak ay nakaupo sa sahig at naghihintay ng hapunan. Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Napansin nito ang pagod sa kanyang mukha. Lumapit si Lito at tinulungan siyang ibaba ang sako ng kahoy. Tahimik pa rin si Mang Dario habang inilalagay niya ang kahon sa ibabaw ng maliit na mesa. Napansin ito ni Aling Rosa. Lumapit siya at tiningnan ang kahon. Maingat na binuksan ni Mang Dario ang takip. Nakita ng kanyang asawa at mga anak ang mga barya at ginto sa loob. Nanlaki ang kanilang mga mata. Tahimik ang buong bahay. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Si Lina ay napahawak sa bibig sa labis na gulat. Si Nilo ay nakatitig lamang sa kumikinang na mga barya. Si Aling Rosa ay napaupo sa tabi ng mesa habang tinitingnan ang laman ng kahon. Matagal na katahimikan ang bumalot sa kanilang munting tahanan. Sa wakas ay nagsalita si Mang Dario. Sinabi niya kung paano niya nakita ang tikbalang sa kagubatan. Isinalaysay niya kung paano siya dinala nito sa tabi ng batis at ipinakita ang nakatagong kahon. Tahimik na nakinig ang kanyang pamilya sa kanyang kwento. Habang siya ay nagsasalita ay unti-unting napuno ng pag-asa ang kanilang mga puso. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon ng kahirapan, ay tila may liwanag na dumating sa kanilang buhay. Sa labas ng kanilang bahay ay unti-unting dumilim ang gabi. Ang hangin ay marahang dumaan sa mga puno sa paligid ng baryo. Sa malayong bahagi ng kagubatan ay may isang tikbalang na tahimik na nakatayo sa tabi ng batis. At mula sa dilim ng kagubatan ay tila binabantayan nito ang pamilyang tinulungan nito. Dumating ang umaga sa baryo na may malamig na hangin at mahinang liwanag ng araw. Tahimik ang paligid at unti-unting nagigising ang mga tao sa kanilang mga bahay na yari sa kawayan at nipa. Sa maliit na bahay ng pamilya ni Mang Dario ay maaga ring nagising ang lahat. Ang kahon na puno ng barya at ginto ay nakapatong pa rin sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Tahimik na nakaupo si Mang Dario habang nakatingin sa kahon. Para sa kanya ay tila panaginip pa rin ang lahat ng nangyari sa kagubatan. Lumapit si Aling Rosa at tumingin din sa kahon. Ang kanyang mukha ay may halong saya at pag-aalala. Matagal na silang naghihirap sa buhay. Hindi nila alam kung paano gagamitin ang kayamanang nasa harap nila. Dumating sina Lito, Lina at Nilo mula sa gilid ng bahay. Nakatingin din sila sa kumikinang na mga barya. Tahimik ang buong pamilya habang pinagmamasdan ang kahon. Sa labas ng bahay ay maririnig ang tilaok ng mga manok at ang paglakad ng ilang tao na papunta sa bukid. Huminga ng malalim si Mang Dario. Alam niyang kailangang maging maingat sila sa bagay na ito.
Ang baryo ay maliit at mabilis kumalat ang balita sa mga tao. Dahan-dahan niyang isinara ang kahon. Pagkatapos ay tinago niya ito sa ilalim ng sahig na kawayan ng kanilang bahay. Tinakpan niya ito ng isang lumang banig upang hindi ito mapansin ng sinuman. Lumipas ang ilang sandali at nagsimula na ang karaniwang gawain sa kanilang tahanan. Si Aling Rosa ay nagluto ng simpleng pagkain. Ang mga bata ay naghanda upang pumasok sa paaralan. Si Mang Dario ay nagpasya na pumunta muli sa kagubatan. Ngunit ngayon ay hindi lamang kahoy ang kanyang pakay. May nais siyang malaman tungkol sa tikbalang na tumulong sa kanya. Tahimik siyang naglakad papunta sa kagubatan habang dala ang kanyang gulok at sako. Habang siya ay papalapit sa lugar kung saan niya nakita ang nilalang, ay unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. Pumasok siya sa makapal na bahagi ng kagubatan. Ang mga puno ay matataas at ang lupa ay natatakpan ng tuyong dahon. Naglakad siya hanggang makarating sa batis na nakita niya kahapon. Naroon pa rin ang malaking bato. Naroon pa rin ang tahimik na agos ng tubig. Ngunit walang tikbalang sa paligid. Tumigil si Mang Dario sa tabi ng batis. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lugar. Ang hangin ay marahang dumadaan sa mga dahon ng puno. Lumipas ang ilang sandali. Sa likod ng makakapal na puno ay may narinig siyang mabigat na yabag. Unti-unting lumitaw ang isang matangkad na anyo mula sa dilim ng kagubatan. Ito ay ang tikbalang. Tahimik itong naglakad papunta sa tabi ng batis. Huminto ito sa ilang hakbang mula kay Mang Dario. Nagkatinginan silang dalawa sa gitna ng tahimik na kagubatan. Sa sandaling iyon ay muling naramdaman ni Mang Dario ang kakaibang pakiramdam ng paggalang at pasasalamat. Ang tikbalang ay nanatiling nakatayo. Ang mga mata nito ay tila nagmamasid sa kanya. Sa loob ng kagubatan na iyon ay nagsisimula ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng tao at ng nilalang na matagal nang itinuturing na misteryo ng mga tao sa baryo. Tahimik na nakatayo si Mang Dario sa tabi ng batis. Sa kanyang harapan ay ang tikbalang na dahan-dahan na lumapit mula sa pagitan ng mga puno. Ang hangin sa kagubatan ay malamig at ang mga dahon ay marahang gumagalaw sa taas ng mga sanga. Hindi gumalaw si Mang Dario. Nakatayo lamang siya habang pinagmamasdan ang nilalang. Ang tikbalang ay huminto sa ilang hakbang mula sa kanya. Ang mga mata ng tikbalang ay nakatingin kay Mang Dario. Walang galit sa mga mata nito. Tahimik lamang itong nagmamasid. Unti-unti ay naramdaman ni Mang Dario na hindi na kasing tindi ng kahapon ang kanyang takot. Sa halip ay may kakaibang pakiramdam ng tiwala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang yumuko bilang paggalang sa nilalang. Matapos ang ilang sandali ay tumuwid siya at tumingin muli sa tikbalang. Ang tikbalang ay lumingon sa paligid ng kagubatan. Para bang may binabantayan ito sa malayo. Pagkatapos ay tumingin itong muli kay Mang Dario. Unti-unti itong naglakad patungo sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa napupuntahan ni Mang Dario. Huminto ito sandali at tumingin sa kanya. Para bang muli siyang inaanyayahan na sumunod. Naglakad si Mang Dario ng dahan-dahan. Sinundan niya ang tikbalang sa makapal na bahagi ng kagubatan. Habang sila ay naglalakad ay napansin ni Mang Dario na tila kakaiba ang lugar na kanilang pinupuntahan. Ang mga puno ay mas matatanda at mas malalaki. Ang lupa ay makapal ang mga ugat ng puno at halos walang liwanag na dumaraan mula sa langit. Ang katahimikan sa paligid ay mas malalim. Maya-maya ay narating nila ang isang maliit na maluwang na lugar sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang napakalaking puno na tila napakatanda na. Ang katawan ng puno ay makapal at baluktot. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa at tila gumagawa ng bilog sa paligid ng puno. Huminto ang tikbalang sa harap ng punong iyon. Tumigil din si Mang Dario sa likod nito. Tahimik nilang pinagmamasdan ang malaking puno. Ang hangin ay marahang dumadaan sa mga dahon sa itaas. Unti-unting lumapit ang tikbalang sa puno. Inilagay nito ang kamay sa makapal na katawan ng puno. Nakatayo lamang si Mang Dario habang pinagmamasdan ang ginagawa ng nilalang. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng lugar na iyon. Ngunit ramdam niya na mahalaga ang punong iyon sa tikbalang. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan na lumingon ang tikbalang kay Mang Dario. Ang mga mata nito ay tila may nais ipahiwatig. Sa sandaling iyon ay tila naunawaan ni Mang Dario ang isang bagay. Ang kagubatan ay hindi lamang basta lugar ng mga puno at hayop. Ito ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa kalikasan.
Ang tikbalang ay isa sa mga tagapagbantay ng kagubatan. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay pinili nitong tulungan ang isang simpleng tao na tulad niya. Tahimik na nakatayo si Mang Dario habang ang malamig na hangin ng kagubatan ay patuloy na dumadaan sa paligid ng sinaunang puno. Tahimik ang maluwang na bahagi ng kagubatan kung saan nakatayo ang napakalaking puno. Ang mga ugat nito ay tila mga ahas na nakabaluktot sa ibabaw ng lupa. Ang mga sanga nito ay mataas at malawak na tila yakap ang kalangitan. Nakatayo si Mang Dario habang pinagmamasdan ang tikbalang sa harap ng puno. Ang nilalang ay tahimik na nakahawak sa katawan ng matandang puno. Ang hangin ay marahang dumadaan sa mga dahon at ang liwanag ng araw ay sumisilip lamang sa pagitan ng mga sanga. Hindi gumagalaw si Mang Dario, ramdam niya ang kakaibang katahimikan ng lugar. Para bang ang bahaging iyon ng kagubatan ay sagrado at hindi dapat gambalain. Maya-maya ay dahan-dahang umatras ang tikbalang mula sa puno. Tumayo ito sa gitna ng maluwang na lupa. Ang mga mata nito ay muling tumingin kay Mang Dario. Unti-unti ay naglakad si Mang Dario palapit sa malaking puno. Maingat ang kanyang mga hakbang. Paglapit niya ay hinawakan niya ang makapal na katawan ng puno. Malamig ang balat ng puno at magaspang ang ibabaw nito. Ramdam niya ang katandaan ng kahoy na matagal nang nakatayo sa kagubatan. Tahimik ang paligid habang nakahawak siya sa puno. Sa sandaling iyon ay tila may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang dibdib. Para bang may lihim na lakas ang lugar na iyon. Dahan-dahan siyang lumingon sa tikbalang. Ang nilalang ay nakatingin lamang sa kanya. Walang galit sa mukha nito. Sa halip ay tila may pagtiwala. Unti-unti ay nauunawaan ni Mang Dario na hindi lamang basta kayamanan ang nais ibigay ng tikbalang sa kanya. May mas mahalagang bagay na nais ipakita ang nilalang. Ang kagubatan ay buhay. Ang bawat puno ay may halaga. Ang bawat bahagi ng lugar na iyon ay may bantay. Tahimik na tumingin si Mang Dario sa paligid. Nakita niya ang mga ibon na nakaupo sa mga sanga. Narinig niya ang mahinang galaw ng mga dahon sa hangin. Sa kanyang puso ay may nabuo na pangako. Hindi niya sasaktan ang kagubatan na iyon. Hindi niya puputulin ang mga punong naroon maliban kung kinakailangan upang mabuhay. Hindi niya sisirain ang lugar na tahanan ng tikbalang. Matagal siyang nakatayo sa harap ng matandang puno. Ang tikbalang ay nananatili lamang sa tabi at tila pinagmamasdan ang kanyang pag-unawa. Lumipas ang ilang sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan na lumingon ang tikbalang patungo sa landas na pabalik sa gubat. Naglakad ito ng ilang hakbang at muli siyang tiningnan. Nauunawaan ni Mang Dario ang ibig sabihin. Panahon na upang umuwi. Tahimik siyang lumayo sa malaking puno at sinundan ang tikbalang sa pagitan ng mga puno ng kagubatan. Habang sila ay naglalakad pabalik, ay nararamdaman niya na may nagbago sa kanyang puso. Ang takot na una niyang naramdaman ay napalitan ng paggalang sa nilalang na nagbabantay sa kagubatan. Hindi nagtagal ay narating nila ang bahagi ng kagubatan na malapit sa landas papunta sa baryo. Huminto ang tikbalang. Tumigil din si Mang Dario. Nagkatinginan silang dalawa sa gitna ng tahimik na kagubatan. Pagkatapos ay dahan-dahan na lumingon ang tikbalang at naglakad pabalik sa mas malalim na bahagi ng kagubatan hanggang sa ito ay tuluyang nawala sa pagitan ng mga puno. Nanatiling nakatayo si Mang Dario habang pinagmamasdan ang lugar kung saan nawala ang nilalang. Sa kanyang puso ay may matinding pasasalamat sa mahiwagang bantay ng kagubatan na nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang pamilya. Naglakad si Mang Dario palabas ng kagubatan habang dahan-dahan nang lumulubog ang araw. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay marahang gumagalaw sa taas ng mga puno. Sa kanyang isip ay patuloy na bumabalik ang lahat ng kanyang nakita sa loob ng kagubatan. Ang matandang puno, ang tahimik na batis, at ang tikbalang na nagpakita sa kanya ng kabutihan. Habang siya ay papalapit sa baryo ay unti-unting naririnig ang mga tunog ng buhay sa kanilang lugar. May mga batang naglalaro sa kalsada. May mga taong nag-uusap sa labas ng kanilang bahay. Tahimik siyang naglakad papunta sa kanilang maliit na tahanan. Pagdating niya ay nakita niya si Aling Rosa na naglalagay ng kahoy sa kalan upang magluto ng hapunan. Ang kanyang mga anak ay nakaupo sa sahig at nag-uusap tungkol sa kanilang araw sa paaralan. Tumingin sa kanya si Aling Rosa. Napansin nito ang tahimik na mukha ng kanyang asawa.
Lumapit ito at tinanong kung kumusta ang kanyang pagpunta sa kagubatan. Tahimik na umupo si Mang Dario sa gilid ng mesa. Kinuwento niya sa kanyang pamilya ang muli niyang pagkikita sa Tikbalang. Isinalaysay niya kung paano siya dinala ng nilalang sa isang matandang puno sa gitna ng kagubatan. Tahimik na nakinig ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at paghanga. Si Lina ay nakatingin sa kanyang ama na parang nakikinig sa isang kwento mula sa lumang panahon. Si Lito ay tahimik ngunit seryoso ang mukha habang iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Si Nilo ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina at nakikinig ng mabuti. Sinabi ni Mang Dario sa kanila na ang kagubatan ay hindi lamang basta lugar na pinanggagalingan ng kahoy o pagkain. Ito ay tahanan ng mga nilalang na matagal nang nagbabantay sa kalikasan. Sinabi rin niya na kailangan nilang igalang ang kagubatan at ang mga nilalang na naninirahan dito. Tahimik na tumango si Aling Rosa. Nauunawaan niya ang ibig sabihin ng kanyang asawa. Sa kanilang mahabang buhay ng kahirapan ay ngayon lamang sila nakatagpo ng tulong mula sa isang nilalang na hindi nila inaasahan. Lumipas ang gabi habang ang pamilya ay naghapunan ng simpleng pagkain. Sa kanilang maliit na bahay ay may kakaibang kapayapaan na kanilang naramdaman. Sa labas ng baryo ay ang malawak na kagubatan na tahimik na nakatayo sa ilalim ng madilim na langit. Sa loob ng kagubatan na iyon ay may isang tikbalang na patuloy na naglalakad sa pagitan ng matatandang puno. Ang nilalang ay tila nagbabantay sa lugar na matagal ng tahanan nito. At sa hindi may paliwanag na paraan ay ang kapalaran ng isang simpleng pamilya sa baryo ay unti-unting nababago dahil sa kabutihang ipinakita ng mahiwagang bantay ng kagubatan. Lumipas ang ilang araw sa baryo na may tahimik na pagbabago sa buhay ng pamilya ni Mang Dario. Ang kanilang maliit na bahay ay nananatiling simple, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng bagong pag-asa. Tuwing umaga ay maagang nagigising si Mang Dario. Tulad ng dati ay pumupunta pa rin siya sa kagubatan. Ngunit ngayon ay may ibang pakiramdam sa kanyang paglakad sa landas na iyon. Ang kagubatan ay hindi na lamang lugar ng trabaho para sa kanya. Ito ay naging lugar ng paggalang at pag-unawa. Sa bawat pagpasok niya sa ilalim ng matatandang puno ay naaalala niya ang tikbalang na tumulong sa kanya. Hindi niya ito nakikita sa bawat pagpunta, ngunit ramdam niya na may nagbabantay sa kagubatan. Maingat na siyang pumuputol ng kahoy. Pinipili lamang niya ang mga tuyong sanga at mga punong patay na. Hindi na niya ginagalaw ang mga batang puno na tumutubo sa paligid. Habang lumilipas ang mga araw ay unti-unting nagagamit ng pamilya ang ilang bahagi ng mga barya upang bumili ng pagkain at mga kailangan sa bahay. Ngunit nananatiling lihim ang kahon ng ginto. Walang ibang tao sa baryo ang nakakaalam nito. Ayaw ni Mang Dario na magbago ang pakikitungo ng mga tao sa kanyang pamilya. Sa kanilang bahay ay nananatiling simple ang kanilang pamumuhay. Patuloy na pumapasok sa paaralan sina Lito, Lina at Nilo. Si Aling Rosa ay nag-aalaga ng maliit na taniman ng gulay sa likod ng kanilang bahay. Sa paglipas ng panahon ay napansin ng ilang kapitbahay na tila gumagaan ang buhay ng pamilya ni Mang Dario. Ngunit wala silang maipaliwanag na dahilan. Si Mang Dario ay nananatiling tahimik sa kanyang mga gawain. Isang hapon ay muli siyang naglakad papunta sa batis sa loob ng kagubatan. Ang araw ay papalubog na at ang liwanag nito ay dumadaan sa pagitan ng mga sanga ng puno. Pagdating niya sa batis ay tumigil siya sa gilid ng tubig. Tahimik niyang pinagmamasdan ang malinaw na agos ng tubig. Lumipas ang ilang sandali. Sa likod ng mga puno ay may narinig siyang pamilyar na mabigat na yabag. Unti-unting lumitaw ang tikbalang mula sa dilim ng kagubatan. Huminto ito sa tabi ng batis. Ang mga mata nito ay muling nakatingin kay Mang Dario. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Mang Dario ang parehong paggalang na una niyang naramdaman nang makita ang nilalang. Tahimik silang nagkatinginan sa gitna ng kagubatan. Ang hangin ay marahang dumadaan sa mga dahon. Sa puso ni Mang Dario ay malinaw na ang bagay na matagal na niyang naiisip. Ang tikbalang ay hindi lamang basta nilalang na tumulong sa kanya. Ito ay naging bantay ng kanyang kapalaran. Sa gitna ng malawak na kagubatan ay nagsisimula pa lamang ang mas malalim na ugnayan ng isang tao at ng mahiwagang tagapagbantay ng kalikasan. Lumipas ang maraming araw mula nang magsimulang magbago ang buhay ng pamilya ni Mang Dario. Ang baryo ay nananatiling tahimik at payak tulad ng dati. Ngunit sa loob ng kanilang maliit na tahanan
ay may bagong lakas ng loob na kanilang nararamdaman. Tuwing umaga ay gumigising si Mang Dario bago pa sumikat ang araw. Lumalabas siya ng bahay at pinagmamasdan ang palayan na unti-unting tinatamaan ng liwanag ng umaga. Ang malamig na hangin ay dumadaan sa kanyang mukha habang iniisip niya ang lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Sa kanyang isip ay madalas bumalik ang alaala ng tikbalang sa kagubatan. Ang nilalang na iyon ang nagbigay ng bagong pag-asa sa kanilang pamilya. Sa kabila ng kayamanang kanilang natagpuan ay hindi nagbago ang ugali ni Mang Dario at ng kanyang pamilya. Nanatili silang simple at mapagpakumbaba. Si Aling Rosa ay patuloy na nag-aalaga ng kanilang maliit na taniman ng gulay. Ang mga bata ay patuloy na pumapasok sa paaralan at nagsisikap sa kanilang pag-aaral. Unti-unting nagkaroon ng kaunting pagunlad ang kanilang pamumuhay. Nakabili sila ng mas maayos na pagkain at ilang kagamitan sa bahay. Ngunit nanatili pa rin ang kanilang lumang bahay na gawa sa kawayan at nipa. Ayaw ni Mang Dario na makalimot sa mga tao ng kanilang paghihirap. Isang hapon ay muli siyang naglakad papunta sa kagubatan. Ang araw ay papalubog na at ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel at pula. Pumasok siya sa landas na matagal na niyang dinadaanan. Ang mga puno ay tahimik na nakatayo sa magkabilang gilid ng landas. Narating niya ang batis kung saan niya unang nakita ang tikbalang. Tumigil siya sa tabi ng malinaw na tubig. Tahimik niyang pinagmamasdan ang agos ng batis habang ang hangin ay marahang dumadaan sa paligid. Lumipas ang ilang sandali. Mula sa likod ng makakapal na puno ay narinig niya ang pamilyar na yabag. Unti-unting lumitaw ang tikbalang mula sa dilim ng kagubatan. Huminto ito sa tabi ng batis. Nagkatinginan sila ni Mang Dario sa gitna ng tahimik na lugar. Walang salita na namagitan sa kanila. Ngunit sa kanilang katahimikan ay tila may malinaw na pag-unawa. Ang tikbalang ay patuloy na magbabantay sa kagubatan. Si Mang Dario ay patuloy na igagalang ang kalikasan at ang kabutihang ibinigay sa kanya. Sa ilalim ng mga matatandang puno at sa tabi ng malinaw na batis ay nanatiling tahimik ang mahiwagang ugnayan ng tao at ng tikbalang. At sa maliit na baryo na iyon ay nagsimula ang bagong buhay ng isang pamilyang minsang nabuhay sa kahirapan, ngunit tinulungan ng mabait na tagapagbantay ng kagubatan.